hindi pa rin tayo makamove on sa isang tao kahit ilang taon na ang nakakalipas? Maybe because you are lonely right now. Number 1, maybe it will take more time para makamove on ka kasi hindi pare-pareho ang healing process ng bawat tao. Number 2, acceptance. Kailangan mong tanggapin na hindi talaga siya para sa'yo. At kung halimbawang nagkaroon ka na ng iba pero siya pa din, baka yung mga taong nakikilala mo, hindi talaga para sa'yo. Baka makalimot ka kapag nahanap mo na yung the one na para sa'yo talaga. So move your focus away from him and start looking forward. Hello! Good morning everyone! Ako po si Gandang Kara, nag-iisang chicks ng radyo. Mapapakinggan niyo po at mapapanood sa Energy FM 106.7. And today, isa na namang puso ang naguguluhan kung paano at ano nga ba ang dapat niyang gawin. Eto na nga, wag na po nating patagalin pa. Mula sa Kada Squad, kausapin natin si Brent. Hi Brent! Hello. Hi, DJ Kara. Hi, good morning. I am Brent Sandino. Meron akong question, no? I mean, as exes, di ba? Do you think it's cool pa ba na magsalihan tayo ng gamit? Okay. Or any gifts, etc.? Kapag naghiwalay na kayo? Yes. Okay, so para sa akin kasi, kapag binigay mo yung isang bagay, bigay na yun eh, hindi siya hiram. So magkaiba yung hiram, magkaiba yung bigay. And for example, halimbawa, naregaluhan ka niya ng sapatos. Pag sinauli mo yun sa kanya, di naman kasya yun sa kanya, di ba? So sa'yo yun, kasi it's meant for you. So hayaan na natin yun, it's all in the past. Siguro maiiba lang dyan yung sitwasyon kapag halimbawa pinag-uusapan na yung mga bahay, kotse, malalaking pera, yun yung kailangan nyo talaga mag-usap o paano to, paano natin aayusin to, paano yung hatian. Siguro yun lang. Pero yung mga gamit na bigay, TV, sapatos, damit, I think okay na yun. So yun. Thank you. Pero dahil dyan, Kevin, eto muna. This song is for you. Kevin, music please. Someday. Sakit ah. But anyway, sige, tuloy na natin. Tawagin naman natin si Eliza Nicole. Hello po, DJ Kara. Bakit Hello. po mahirap makamove on? Kasi po, I experience na yung mixed signal po, yung sweet, tapos biglang hindi magpaparamdam, tapos parang rin kami asot po sa ganun po. So nagbibigay siya sa'yo ng mixed signals. Yes po. Okay. Para sa akin kasi, kapag ang isang tao nagbibigay sa'yo ng mixed signals, ibig sabihin urong-sulong, or ibig sabihin yan, hindi siya sure. Kaya nga pabago-bago siya eh. And kung iisipin ng mabuti, deserve mo ba ng isang taong urong-sulong o pabago-bago ng isip sa'yo? Di ba deserve mo yung talagang pag sinabing mahal ka, gusto ka, paninindigan ka, ipaglalaban ka, mag-effort sa'yo. Hindi yung mixed signals lang yung binibigay sa'yo. So, humanap ka ng taong deserve para sa'yo. Yung talagang gusto ka, 100%. Yun. Thank you po. Ay, nako. Pero dahil dyan, Eliza Nicole, eto muna ang kanta para sa'yo. Kevin, music please. Say something, I'm giving up on you. I'm sorry that I couldn't get to you. Good morning, ang radio DJ and content creator. Let's welcome DJ Kara, mas kilala bilang Gandang Kara. Good morning! Good morning! Magandang ka naman. Ayan. Welcome to Kada Umaga, DJ Kara. How are you today? Okay naman. Kamusta ang puso mo? Okay naman, parang bigla nga akong naging broken dahil sa mga naririnig kong kanta. Pero ang sarap pala talagang ma-in love, no? Oo. Oo Yun. nga. Sige. Masarap nga ba? Masarap at masakit. Yan, diba? masarap at masakit. Oo, it hurts so good minsan eh. Correct. Araw-araw, no, DJ Kara, nag-dispense ka talaga ng love advice sa mga listeners mo. Yes, every day. Oo, hindi nang ubusan.
parang hindi na uubusan tayo ng problema ang pag-ibig. Talaga? Oo, laging meron at meron. Mga ilang mga problema ang inaayos mo araw-araw. Ang dami eh. Minsan sa isang araw, nakakadalawa pa kung minsan. Oo. Parang yung, minsan sa sobrang complicated, ang dami mong aayusan ganyan. Pero minsan naman, yung mga nagsashare kasi ng mga love stories nila, hindi naman lagi puro hindi maganda yung ending. Minsan may mga happy ending din naman. So, minsan bumabalik sila sa'yo. Meron tapos din. binabalitaan ka nila. Meron din. Ng ano ang naging kahinatnan. Halimbawa- Pagkatapos i-take yung advice Oo, mo. pwedeng may mga iba na nagkabalikan kasi binaba yung pride. Ganyan. O kaya naman inayos yung ano nila, problema. Oo. Saan mo hinuhugot yung mga advice na ibinibigay mo sa mga listeners mo? Actually, siguro yung hugot ko din is coming from dun sa mga past experiences din. Siyempre, natututo rin naman tayo eh. Oo. Tsaka siguro kung, ano pa nga ba? Ano ba yung, ito, siguro the first question should be, what is the most common, what are the most common problems na idinudulog nila sa'yo? Parang isang bungway kara eh, no? Feeling ko yung most common yung ano, paano mag-move on. Paano mag-move? Kasi lagi namang yun nahihirapan tayo, paano nga ba talaga mag-move on? Ganon. Mahirap nga ba talaga mag-move on, guys? Diba? Ha? Bakit ako hindi naman ako nahihirapan? Kevin, ikaw, nahihirapan ka ba ever? Papunta sa akin yung tanong. Kasi nandyan ka eh, sa line of Ilipat mo na ulit sight. ako. Mahirap nga ba? Mahirap ba, mga kada? Oo, mahirap. Yes! Ay! At saka yung mahirap lumimot sa Mahirap taong lumimot. halimbawa sobrang nagmahal sa'yo, sobrang mong minahal. Minsan kahit ilang years na kayong wala, may mga taong hindi ko pa rin siya nakakalimutan hanggang ngayon. May mga ganon. What? Diba? Life's too short for that. So, ano sinasabi mo sa kanila? So, para maka-move on sila, sa akin kasi kanya-kanya kasi ang bawat tao ng pag-move on. May mga taong madali silang makalimot kasi strong talaga sila o kaya Okay. nakahanap ng the one nila. Kaya at least, kumbaga at peace na sila. May mga tao naman na hanggang ngayon, pag ganun siya pa rin, ano bang dapat kong gawin? Eh, hanggat hindi mo tinatanggap, hanggat wala kang acceptance na hindi na talaga siya babalik, mahihirapan ka talaga mag-move forward. hindi ba So, ano yun? tanggapin mo na lang Hindi na- ba transition person Years. lang ang kailangan? Alam mo, totoo yan. Minsan yung iba ganun eh. Pag may nagpapasaya, di ba? Parang, ay, sa wakas, parang kahit paano, umaano na ulit yung puso ko, nabubuhay na ulit. Oo. Pero depende rin talaga ikaw sa ba tao. mismo naranasan mo yun? Ang hirap sa pag-move on. Kasi syempre, kailangan nga may hugot, di ba? You have to, how can you talk about something you've never Yes. experienced before? Of course, I've experienced that. Oo. I've been through worse. Wow. And then before talaga, may mga pagkakataon din na ilang years bago ako nakalimot. Pero marirealize mo pala after na, kaya pala, hindi pala siya yung para sa'yo. Oo. Yun pala yun. So, maiintindihan mo din balang araw. So, maghintay ka lang. So ano yung 3 tips mo for moving on para ma-screen cap ito ng ating mga Sige. kada at ilagay nila sa kanilang mga social media Oo. accounts? Siguro, number 1, acceptance na, kumbaga, close chapter na sa inyong dalawa. And then, after acceptance, pangalawa is help yourself. Kumbaga, explore. Kasi baka may mga bagay ka pang malalaman o madidiscover sa sarili mo. May mga hobbies ka pa pala. So, yun, help yourself. And then, pangatlo, siguro, look forward into something better or something happy. Yun. Kasi I think we need to all accept na lahat naman yan kahit masakit may purpose, di ba? Yes. Baka pinapatibay ka pa, baka hindi Pwede. talaga maganda tong lalaking to para sa'yo. So, Totoo. iwanan natin siya sa nakaraan. Yes. Time Leave it to all behind. look for better prospects. Correct. Prospects. Correct. Diba? At saka, nangangahulugan ba, DJ Cara, na dahil you seem to have all the solutions for life's love problems, eh wala ka ng love problems na pansarili? Actually, ito nga yung nakakatawa eh. Kasi kung minsan yung mga taong magagaling mag-advise, sila yung mahirap
gawin sa sarili nila. And ina-admit ko naman yon. Kasi parang alam natin minsan yung tama, kaya ina-advise natin sa iba. Pero pag sa sarili na natin, aminado din ako na ang hirap pala siyang gawin. Kaya kailangan ko rin pala ng someone na tatapik, oy, sobra na yan, oy, tama na yan. We all need that person. Yes. That So, good kailangan pa rin, friend. yes, kailangan din natin ng help ng ibang tao talaga din. Ano naman yung pinakamalupit na problemang na idulog sa'yo? Nako. Medyo nahirapan ka. Meron bang time na parang, o teka lang medyo matindi na to Pag-isipan ko muna kasi lalo na sa mga panahon ngayon, kapag masyado ng dark yung situation that they're in, you never know what they're going to do. So, medyo kailangan din pag-isipan natin mabuti yung advice na ibibigay natin sa kanila. Baka mawala ng pag-asa, di ba? Siguro yung pinakamasakit is yung paghalimbawa, nalaman mo na may iba siya, tapos ikaw, tinatanggap mo at nagmamakaawa ka pa rin. Parang wala ka nang tinirang respect for yourself. Parang, sige, okay lang gawin mo sa akin lahat, basta wag mo akong iwan. Yun yung masakit, di ba? May mga ganon. Oo, may mga ganon. Nagmamartir talaga. Oo. So, kailangan mong ipaintindi sa kanila na you are worth it, na huwag ka mag-settle for less. Kasi deserve mo na makahanap ng taong wala kang kahati. At ikaw lang. At hindi mo kailangan magmakaawa. Para Pero lang may sa hugot ka ba pagmamahal. dito? Wala ko. Pero before, may mga past experiences kasi. So, I've learned from it na dapat hindi ka nagmamakaawa sa love kasi ang love kusang binibigayan. Oh, it's okay. You can clap. Don't be shy. Nasasaktan na sila ng sobra. Okay lang po, baka meron po kayong gustong itanong kay DJ Cara habang nandito siya. Sabihin niyo lang po kay Baby Carl. Diba? What feeling does it give you? Yung pagtulong na yan sa mga taong may hurt at the moment. Nakakatuwa sa pakiramdam na kahit paano, parang friend ko na sila. Kahit di ko sila kilala, parang feeling ko, connected kami, nakakatulong ako dun sa mga nahihirapan talaga. So, ayun, masarap siya sa pakiramdam. Oo. Yun. Yeah, oo nga. Araw-araw ba naman? But that's not the only thing you do, di ba, DJ Cara? Yes. Kung pakinggan niyo po yung boses niya, hindi niyo po akalain na boses din siya ng isang Pokemon trainer. Yeah. From love advice to Pokemon trainer. Yeah. Diba? Mahilig kasi yung anak ko sa Pokemon, kaya kilala ko si Ash. Oh. So, parang nakakilala ako ngayon ng celebrity. Paano naman napunta yung, alam ko kasi ang pagdi-DJ at pag-voice talent, para magkaakibat yan Kasi boses yung ginagamit lagi. Oo, at saka alam ko nauna kang maging voice talent bago ka Yes. nag-DJ. Ako, nauna ako maging newscaster on radio bago ako naging voice-over talent. Kasi alam ko naman, hindi naman kalakihan yung sahod ng isang radio talent. Kaya kailangan sustentuhan ng pag-voice-over. Yes. Totoo yan. Actually, since 12 years old pa lang ako, nagdadub na talaga ako ng mga animes, Koreans. How did you get... Ano yun? 12 years old? Nag-aaral ka pa nun Yeah, habang nag-aaral ako, talagang nag-work na rin ako. So, marami na akong dati mga pambata, yung mga roles ko muna, mga characters na ginagampanan ko bata-bata, hanggang sa naging teen. Nung teen ako, teen din yung dinadab ko. Tapos yun na, tuloy-tuloy talaga siya ever since. You auditioned for this? Yes, I auditioned. Ay, ang galing. Yun. Tapos nag-start, mula noon, nagtuloy-tuloy na siya. Like yung mga parents mo, nakakitaan ka na talaga ng talent sa pag-voice over. Actually, nag-start siya kasi nung elementary pa lang ako, mahilig na ako sa school sumali sa mga oratorical speech, declamation. So, mahilig na mag-acting-acting. Tapos, after nun, ayun na nga, nag-try ako mag-audition sa, hinihinaan ko yung volume, tapos ako yung nagsasalita. So, ayun, doon nag-start. Tapos nag-audition ako, and then nagtuloy-tuloy siya. O, ayan, para makita ninyo ang galing ni DJ Cara sa pag-voice over. Ito po, panoorin po natin. Sige, umiwas ka na ngayon! Isa kang Thunderbolt! Pikachu, kaya mo yan! Alam kong pagod ka na, pero kailangan mo pa rin lumaban! Sige pa! Thunderbolt attack! Lolo, ang saya-saya ko po. Hala, Ives, mabuti po nandito na po kayo.
lakas ang gunting mo. Gusto ko itong titigan buong araw. Di ba lumulutang naman ang mga rubber ducky? Halika na, alis na tayo. Simulan na natin to. Powered Buttercup! Salamat, Gohan, anak. Sawang-sawa na ako sa ganito. Akala niyo ba natutuwa ako sa ginagawa niyo? Napapabayaan ni Gohan ang pag-aaral niya. Para masanay lang kasama ang Piccolo na yan. Kaya dapat bukas na bukas din, pumunta kayo sa driving school at mag-aral kayo magmaneho. Maliwanag ba? Alam ko pa naman, bilisan mo. Kanina pa akong gutom na gutom dito eh. Ang damot-damot pa naman. Pengi naman ako niyan, oh. Ang sarap-sarap naman ito. Wow! Ang galing! Parang may multiple personality disorder. Nalilito lang ako. Yun sa dami ng mga characters na binibigyan mo ng boses. Paano mo sila nabibigyan ng unique voice quality and personality? Oo, kasi actually hindi lang siya sa boses. Kumbaga yung character din aaralin mo. Oo. Halimbawa yung character na to mahihain, so dapat yung pagkasalita mo mahihain din. Pag medyo kikay siya, kailangan high pitch ka, kikay din. Ganon. So, talagang naging ibang pagkatao ko sa mga dinadub ko, ganon. Nakakaaliw. Diba si Ash, si Buttercup, diba? Some of the characters that she's lent her voice to. Paano pinapangalagaan ang boses mo bilang ito ang puhunan mo? Meron ka bang mga iniiwasan sa iyong lifestyle? Actually, wala nga akong ganun eh. Kasi umiinom pa rin ako ng malamig. Pero nakakatakot din minsan kapag halimbawa may dubbing ka tapos bigla ka napaos. Yun. So, syempre, pag napaos ka, iisipin mo rin yung iba na hindi sila mapapasa yung material kasi nga may isang hindi makakadub. So, siguro sa sarili mo na lang din, kailangan mong ingatan yung boses mo para at least hindi ka nagko-cause of delay sa iba. Kasi sayang eh. No? Hindi naman makakapagdab ng paus-paus, magiging paus din si, halimbawa, si Ash. Magiging paus din siya. So, kailangan mo ding Napuyat! Correct. Pokemon tournament si Ash, kakasigaw. But, usually it's a 15-minute cartoon. I think mga 20 minutes yata. 20-minute cartoon. Ganong katagal yung trabaho for a 20-minute cartoon? Actually, depende. Kung ikaw yung lead role, matagal talaga kasi ang dami mong salita eh. Pero pag support ka lang, ayan, pasundot-sundot ka lang. Hindi ka masyadong nagsasalita, gano'n. So, May depende director rin. din ba yan? May Yes, director meron, din yan, diba? meron. Tapos, kailangan isync mo dun sa bibig? Actually, pag pinapanood mo siya, mukha siyang madaling gawin. Pero pag ikaw na talaga mismo, kasi pagpasok mo doon, wala namang take 2 eh, take 1 agad. So pag andun yung script, andun yung monitor, tapos may headset ka, naririnig mo yung Japanese or Korean or Chinese version, sasabayan mo yon. Pag nagkamali ka, saka lang may take 2. So, doon pumapasok yung director na, take 2 kasi hindi nag-sync, stretch, or tighten. May ganun din naman. Oo. Mahirap din, Mahirap din, pero sanayan lang din siguro. Tsaka pag gusto mo kasi, tsaka talent mo talaga yung ganun, yun yung gusto mong ginagawa, doon siguro nagiging madali ang lahat. Kasi gustong-gusto mo siya eh. Parang, feeling ko nga parang naglalaro ako pag ginagawa ko siya. So, hindi ko nararamdaman na work. I'm sure hindi na rin malayo na magaling kang kumanta. Singer po. Diba? Oo. I'm sure kumakanta rin siya. Diba, no, Kevin? What do you think? Hindi pwedeng hindi. Yes, Baka meron kumakanta kang gustong din. kantahin para sa amin. Nako. Ano ba? Ano bang kanta? Paano bigla ako? Gusto nila lahat, Teka lang. Hindi ko kasi kabisado yung lyrics. Sige, siguro lang. Kung tayo ay matanda na, sana papaalala ko sa'yo ang ating pangako na ang pag-ibig ko laging sa'yo kahit maputi na ang buhok ko. Ay, grabe! Siya na talaga! Medyo bagong gising mo yung boses. Ang galing! DJ Kara, ano pang pangarap mong gawin? Pangarap ko, actually, natupad ko naman na yung pangarap ko maging dubber, maging DJ. Siguro ang isang pangarap ko is magka-album. Magka-album na lang. Why not? Sana. Ito ba'y ginagawan mo na ng
ng paraan. Siguro, oo, malapit na. Kasi right now, ang ginagawa ko mga cover songs lang sa YouTube, ina-upload namin. Ayun. Yes, that's how it starts, di ba, Kelly? Oo. Cover. So, yun. Go, DJ Cara. And I'm sure your son is very, di ba? Yeah. Para bigyan mo ng boses yung mga pinapanood niya. He must think you're such a cool mom. Yeah. So, yun, actually, tinuturuan ko na rin siya mag-dub. Medyo marunong na rin siya kasi artista siya eh. So, ayan. Marunong na rin siya mag-dub. May mga projects na rin siyang nagawa. Though hindi lang full force. Pag may movie, ganyan. Ang saya naman nun. Ayun. Mami mo si Ash. Pag nagagalit nga ako sa kanya, minsan sasabi niya, uy, si Ash nagagalit. Kasi yung boses ko, ano ba? Gano'n. Oo nga. At alam ko that you're also half Swiss. Yeah. Meron ka bang Swiss upbringing na ginagamit kay David, right? Wala naman. Wala naman. Oo. Kasi alam ko yung mga Swiss, mga very precise, Actually, pero... detalyado. Hindi naman. What kind of a mom are you to David? Hindi naman ako super strict, pero ang mahalaga lang sa akin is yung sinasabi ko lagi na yung values as a person. Huwag niyong kalilimutan and yung respect sa mga tao sa paligid ninyo and always pray. Yeah. Yun. And I'm sure you're a super fun mom. Yeah. I mean, paano ka naman hindi Parang magiging magkapatid fun? lang kami. Oo. Diba? At nabitin ba ang kada squad natin? Do you want more? O parang they want more daw, DJ Cara. Baka pwede ka pang magpaandar. Sige. Ng live. Live voice-over talenting. Yes. So, ito na lang yung gagawin ko kasi since ito naman yung pinaka-kilala na sa lahat ng mga dinab ko, si Ash ng Pokemon. And since may kwento kasi yung Pokemon, di ba nagtapos na siya. So, wala nang Pokemon. So, tapos na dito. Yeah, wala nang susunod na mga season. Ano ongoing mo ngayon? Actually, dito, sa Net 25. Nice! Yung Which one? Unwanted Family every 9 p.m. Okay. Yun. At ako yung bida doon. Weeknights? Yes, Monday to Friday. Yung nakaraan, A Mother's Love naman, pero tapos na siya. Ay, very good. So, marami din ako ditong ginagawa. Thank you, Net 25. Pero hindi na to cartoon. Hindi na, Talagang mga tao na drama talaga. Korean, ganyan. Yun. So, medyo mababa na yung boses. Normal Hindi na. Hindi na ganun. Sabihin mo nga sa akin, saan nagpunta ngayon? Mga ganun na. Okay. Pang-tao na talaga. Let's hear it. This is going to be Ash? Ash ng Pokemon. Okay. Sige. Pikachu! Kailangan natin lumaban! Gamitin mo ang Thunder Attack ngayon na! Sige na! Habulin mo na siya! Yan. Diba? Kailangan may emosyon din eh. Oo. Gumagamit talaga ng, ng full force na emosyon sa katawan. Oo. Ayun. Ganun, Cara. Thank you very much for spending your morning with us. Thank you so much. Nakakatuwa yung ibang galawan talaga eh. Biro mo, voice over talent, love advice DJ. Please invite them to your social media. Yes, yan. I-follow niyo po ako, Gandang Cara, sa YouTube. Yan, nagva-vlog din po ako dyan. So, mapapanood niyo po yung mga videos ko dyan sa YouTube. And Instagram, follow niyo po ako, Gandang Cara. At sa Facebook naman, DJ Cara. DJ space, K-A-R-A. And of course, sa Energy FM, 106.7. Mamaya po, ayan, live pa ako later. So, mapapakinggan niyo ng live sa radyo at sa Facebook kung ano yung ginagawa ko talaga sa program ko na Sincerely Cara. Dun sa may mga problema dyan. Ayan na, alam mo na. DJ Cara ang solusyon. Maraming salamat. Thank you po. Gandang Cara for sharing your story with us and your talent with us. Thank you. Amiga, ano nang update natin sa ating